Kangkong. Ang kangkong, sahog lang yan sa sinigang. Iniinit lang yan, tsaka sinasawsaw sa bagoong. Ang kangkong, inaadobo lang yan. Sa labas nun, ano pa? Ano sinigang? Sinabi, ang kangkong, sahog lang yan sa sinigang. Kung nga unang-una ko sinabi, so, wala masyado kasi sahog lang talaga yan sa mga, actually sa sinigang nga lang. Dahil doon, susubukan natin gumawa ng kangkong 10 ways. I mean, medyo mahirap siya sa totoo lang kasi ang kangkong, walang partikular na lasa. Dahon lang siya. Teka, nakain na ba ako ng hilaw na kangkong? Hindi siya mapait. Pero hindi masarap ang hilaw na kangkong. Kaya magluluto tayo dito. Diba? Lulutuin natin lahat yan. Ayun, samahan nyo kami sa paglalakbay na ito, pare. Unahin na natin yung pinakamatagal. Susubukan natin gumawa ng, ito yung mga recipe form natin, pare. Kangkong laing. Simulan na natin. Ang laing, typical na ginagamit dyan ay dahon ng gabi. Ang dahon ng gabi, kapag nalusaw siya, kasi tagal niluluto ng laing eh. Mas matagal pa. Tama. Mas matagal pang niluluto yung dahon mismo kaysa dun sa baboy na sahog niya, di ba? Ang kangkong, mabilis lang, presumably. I mean, sabi nga ni Papa sa sinigang, isang kulo lang yan, di ba? So, hindi ito masyado matagal. Pero kailangan natin palambutan yung baboy. Kaya, simulan na natin yun. Lagay tayo ng mantika. Tapos maglagay tayo ng, batok ng baboy. Pwedeng yempo. Pero sa akin talaga, iba ang iba ang batok ng baboy eh. Mataba siya, syempre, and malulusaw yung taba na yun, and tutulong siya sa pagiging mamantika, laing natin. And gusto natin siyang maging mamantika kasi bukod sa mantika ng baboy, yung mantika din ng gata. Masarap yun eh, di ba? Kasama na talaga sa identity ng ano yun eh, ng laing yun eh, na mamantika siya. Medyo tostado na siya ng konti, medyo nagmantika na rin. Tingnan natin ang luya. Marami akong magluya talaga kapag naglalaing ako. Tingnan natin sibuyas. May mga kilala akong hindi naglalagay ng sibuyas sa laing. Kung isa kayo doon, edi pag diluto nyo, wag nyo lagyan. May kilala nga ako, naglalagay ng sibuyas sa adobo eh. Tapos, sabay na rin natin yung, bawang. Damihan mo. Isa lang natin ng konti yan. Dito kasi, karaniwan, nilalagay dito yung pangalawang piga. Pero, hindi ako naglalagay ng ganun eh. Lalagay ako dito ng tubig. Ngayon, pag fresh yung gata nyo, titikman nyo muna lagi. Kasi kahit sabihin mong bagong pigayan, sabi namin, Kuya Ray, bagong pigayan. Yung mga latak-latak na mga piniga kaninang alas 5 ng madaling araw, andun yun, di ba? So, ako tinitikman ko talaga lagi. Ito okay naman. May chance yun, di ba? May chance yun na... Oo. Sige, palambutin na lang muna natin to. Tapos, wala ka. Ito pala kanina ko pa nilagay. Gabi, pare. Di kanina kasi may araw pa ngayon. Gabi na. Lalagay na natin yan dyan. Tapos, eto pa pala. Yung iba kasi, either or lang. Baboy lang or eto. Pero ako gusto ko naglalagay nito. Wash your legs, pare. Labahita. Ito yung isda. Kung wala kayong makita nito, wala namang problema. Huwag kayo maglalagay ng tuyo Kasi yung tuyo, kapag dried fish din siya, yung lasa niya, baka ganun din. Pero yung tinik nun, kakalas yun. Kakalat yun sa buong dish. Ito kasi yan. Ang tinik lang yan yung nasa gitna lang. Bango na ito. Lagay na natin dyan. Medyo malambot na yung baboy natin. Siguro panahon na para maglagay ng kangkong. Pare. Yan. Nga pala, pag naglalaing ako, naglalagay ako ng bagoong. Nung pinakita ko yun sa isang tao, ay! Madugas! Madugas na maruga. Ewan ko. Naglalagay lang ako rito. Mukhang masarap yun Yan, ganyang kaitim na bagoong. Ay, binagoongan na yan. Hindi na yan, hindi na yan laing. Hindi ka naman kakain. Okay lang yan. Actually, yan, mukha na siyang ulam eh. Maglalagay pa ako ng gata pa. Para makuha natin yung nagmamantika. Tingnan mo, mukha mantika naman talaga yan dahil sa baboy at gata. Pero nagmukha sa laing nga lang, aminin ko, medyo kulang yung nailagay kong dahon. Mas marami pa sana kaso, may iba pa kami isushoot eh. Baka maging 7 ways na to. Ngayon siguro marami nagre-reklamo dyan. Bakit walang anghang? Ito! Yan ang may kasalanan. Pero huwag kayong mag-alala. Special? Oo. At eto na, pare, ang ating kangkong laing. Diba? Na mukha naman talagang napakasarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. Tingnan mo. Yan ang the perfect bite. Alvin, gano'n ka kalaing konusur? Ay, Medyo laing konusur ka ba? Kalasa. Tapos wala pang kakati-kati, hindi ka tulad ni Alvin. Diba? Tama. Halika dito. Habang nagluluto pa ng dili si Alvin doon. Halika dito. Tikman mo na to. Ayun na. Ay, oo nga. Hindi ba? Hindi, legit Bin, halika dito si Alvin, kananang kana May luyang buo yan Bre, lahat ng luya niyan durog para sa'yo talaga. Kung mo ka dilis, gano'ng karami?
Oh, kuha, di ba? Huy, pumunta ka dito, nagpiprito ka ng diles, masusunog yan. Pero kuha, di ba, Bin? Lasan laing siya, ha? Lasan laing siya. O, ikaw, ayan, kumuha ng baboy si Mindy. Kuha, di ba? Ewan ko Nagugulat ako dito kasi yung laing, yung dahon, pagkatagal-tagal lutuin, tapos pag hindi pa maganda yung pagkakaluto mo, kumakati pa. Sorry sa mga kumakain nito at kinalakahan nila yung dahon ng gabi. Pasensya na, pero ako naman din, mahilig naman talaga ako sa laing. Dapat nyo matry to, pre. Dapat nyo matry itong bagay na to. Kasi una sa lahat, wala namang barrier to entry to. Dali-dali bumili ng kangkong, dali-dali bumili ng baboy. Kung ikaw nagluluto ng pagkain sa bahay, at natatakot ka na baka sumablay, maniwala ka sa akin dito. Maniwala ka, naigets ko na apprehensive kayo mag-try ng kung ano-ano bagay kasi baka mamaya sumablay. Pero kung ikaw ay nagluluto na ng laing, na pangkaraniwang menu mo na yan, try mo to. Laing na kangkong, legit, pre. Tikman nyo to, cut mo muna yan, doon tayo sa next dish natin. Ang sarap. Siyempre, nung nakakita nyo yung kangkong 10 ways, sabi nyo, ay, kangkong chips yan. Siyempre, kangkong chips, pare. Hindi nyo na kailangan bumili. Gagawa na lang tayo. Kasi madali lang naman yan, pare. So, meron tayo ditong all-purpose flour. Maraming method to, ha? Maraming method ako nakita nito. Parang dry lang. Iba, butter. Itong gagawin natin, butter to. Kasi ito yung mas maganda yung coverage. Parang balita lang yan, pare. Nakita natin yung pagdagsa rin ng mga tae. Tapos pwede cornstarch, pero mas maganda ay potato starch. Mga 50-50. Para si Alvin mamaya pag sinuntok ko. Di ka na natatakot sa akin, ha? Pwede asin, pero syempre, dito tayo. No chicken powder, pare. Tapos gusto natin ito maging crispy, syempre. Hindi ko nakikita yung benefit ng paglalagay ng itlog. Pwede nyo i-try, pero kasi ang itlog, medyo pagdating sa mga kung ano-anong mga bagay na ganito, parang mabigat siya. Pero kung gusto nyo maglagay ng itlog, wala namang problema. Pero ako tubig laang. Pwede ba kayo maglagay dito ng baking powder? May baking powder ba tayo dyan? Ngayon, dito sa consistency kayo mag-ano dyan. Mag-testing dyan kung tama na ba yung lapot niya. Grabe naman bukas yan, sir. Ano yan, chichirya? Uubusin mo na ba yan? Baking powder, tansya na lang din. Hindi soda ha, powder. Ito yung kangkong natin. Kuha tayo isa. Testing lang muna tayo. Sasaw natin dayan. Tingnan natin kung kay crispy ha. I mean, yung mga nakikita kong kangkong chips, hindi balot na balot yung yung kangkong. So baka pwede yung lab na mo ng konti. Pero again, ang kangkong, mahina naman talaga yung lasa niyan. Feeling ko, gagana na to. Tuloy-tuloy na natin. Kuha isa, sausaw yung ganyan. Masasabi ko bang healthy tong bagay na to? Di naman yun yung point eh. Alam mo naman tayo din sa channel na to. Di naman tayo nagluluto ng bagay kasi healthy siya. Nagluluto tayo kasi masarap siya. Kung nagkataong healthy siya, bonus yun, di ba? Diba? Parang ganito ba yung nabibili? Parang ganito ba yun? Ngayon, pwede na siyang kainin as is. Ay nga pala, yan. Mangyayari talaga minsan yan. Mahuhubaran. Lalo kapag hindi maganda yung coverage. Yan mismo, pwede na yan. Pero syempre, cheese powder. Pwede rin namang sabi mo kanina mayonnaise. Mayo! Parang ranch. Ang problema, baka masyadong heavy yun kasi manipis lang to eh. Light lang siya. Hindi natin alam. Kung trip nyo yun, ang problema doon. Cheese powder. Parang sausawan ng noodles yun. Kangkong corner! Oo, KKK! Pare, akala mo nagbukas ka ng lalagyan tapos nilagay mo dyan. Diba? At eto na, pare, ang ating kangkong chips. Sa mukha naman talagang napakasarap. Pero para natin malalaman kung masarap ba talaga yan, tikman natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Tingnan mo yan. Ang ganda, di ba? Pwede maging plug ng Canada. Dahon. May puli. Tikman natin, pare. Sana malutong. The perfect bite. The perfect bite. Ano? Masarap, di ba? Sarap siya. Tsaka napakadali lang talaga. Pero ang susi dito sa ginawa natin, pre, palagay ko yung potato starch talaga. Hindi siya maging ganyan kalutong kung cornstarch. Pwede rin naman. Masarap sa kangkang. Ay, hindi. Pero kung ikaw ay nakakain na ng kangkong chips yung either sa restaurant or mga nabibiling nakapak, malalaman mo na, nalalasahan ko lang yung coating tsaka yung powder eh. Yun lang naman talaga. Kasi alam naman natin lahat, wala naman lasa, hindi naman magically magkakaroon ng lasa kapag pinirito mo eh, di ba? Maganda yung coating mo, maganda yung powder mo. Pero pre, try nyo to, napakadali, napakasarap. Tsaka, impressive yan, di ba? Impress your friends with this technique. Doon tayo sa next dish natin, pare. Para sa ating pangalawang dish, pare, kasi nag-uulan, di ba? Sakto-sakto, masarap humigop ng sabaw kapag umuulan. Kaya gagawa tayo ng kangkong soup, pare. Sobrang dali lang talaga nito. Kahit nakapikit tayo mong gawin to. Tinan mo. Tapos siwain mo dyan. Pwede nyo pa itong igisa, pero hindi na, pre. Kasi ina-assume ko, mag-isa ka sa buhay. Wala kang kasama. O, tubig. Para mas madali. Luya. Kung ayaw mo ng nakakagat na bits ng luya, pwede umpit-pitin na lang. Ay,
Ayoko. Kasi pwede i-blender ko to mamaya para maging berde yung soup. Litan lang natin yung luya para di magalit si Alvin Totong Poknat. Lagay mo na agad dyan. Lagay mo dyan. Kangkong garlic soup pala yung gagawin natin. Panimpla, lagyan natin ng patis. Nanonood ka lang Ninong Rai, malamang meron kang Knorr chicken powder. Ngayon, kung wala ka nito, pwede na siguro yung Knorr chicken cubes. Kasi mas maraming meron nun sa mga kabahayan di ba? Pwede rin kayong umarap ng Knorr chicken powder. Tapos, ito meron tayong kangkong dito. Kahit isang taling kangkong. Yung isang taling kangkong kasi mas maraming stem kaysa sa dahon mismo. Pero mamaya may mapakita ako kung ano pwedeng gawin sa stems. Natin dyan. Gilingin natin. Ay, parang yung gawin na sa boss sa Chinese restaurant. Medyo parang gano'n ng konti pero mas light to. Sabi nga sa inyo, ito yung simplest form. Kung gusto nyong halimbawa, maglagay kayo ng mga karne-karne dyan, hipon, pating, kahit ano. Gusto nyo ilagay dyan, pwede naman. Tapos, palalaputan natin yan. Ito, cornstarch and water mixture, pare. Yung lapot, kayo na bahala dyan. Gusto ko lang medyo mas malapot ng konti para nga may sakit ka, substantial pa rin yung naihigop mo. Ayan, nilipat lang natin ang lalagyan sa mga naglipat ng channel saglit. Pwede rin kayo maglagay ng buo-buo pang kangkong. Oo, walang problema yan. Lagyan nyo. Kasi minsan masarap din talaga yung may nangunguya ka ng konti, di ba? Kung tutuusin, pwede mo ito lagyan miswa. Yun. Pwede mo lagyan to ng kahit anong noodles. Kunyari, meron kang konting sotang macaroni, wala naman sigurong papalag, mais. At eto na, pare, ang ating napakabilis at napakadaling kangkong soup na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. Napakadali, di ba? Nagpakululan tayo. The perfect soup, pare. Dahil hindi natin masyadong ginisa yung mga ingredients, medyo mas may anghang pa siya ng konti. Nandun yung anghang ng, konti anghang ng bawang, ng luya, ng sibuyas. And makakatulong yon kapag ikaw ay may sakit. Di ba? May sakit ka, Alvin? Halika dito. Sir. Di ba? Simple lang. Sobrang simple lang. Ngayon, may lasa ba yung kangkong? Wala. Alam naman natin na wala. Sa mga recipes na gagawin natin ngayon, baka ito yung pinakamadali. Kaya try nyo na to. Doon tayo sa next natin. Ngayon, ang next natin lulutuin ay isang bagay na ngayon ko lang din lulutuin. Kasi naisip ko lang na baka nga naman pwede. Gagawa tayo ng kangkong rolls. Pare. Ngayon, itong kangkong rolls na to, medyo inspired to sa cabbage rolls. Konti lang binili ko kasi hindi pa ako sure talaga sa gagawin. So, meron tayo ditong giniling na baboy, bawang, pamintang puti, white pepper. Pwede rin ang black pepper. Nakita ko, malas niya. Knorr chicken powder. Tapos, dapat talaga to ang ilalagay bigas na binabad. May sinabihan ako kanina na magbabad ng bigas. So, ito na lang ilalagay ko. Breadcrumbs. Pwede mo palagyan ng kung ano-ano yan. Again, ito yung pinaka-basic. Proof of concept lang to kung gagana siya. So, lamutakin natin siya. Pwede yung lagyan ng tubig, pero hindi ko siya lalagyan ng tubig. Kasi gusto mo ko pinagtatawanan, sir. Hindi, kasi ang punto nga nito, may liquid tayo ilalagay mamaya doon sa sabaw para mahigop niya, maging juicy siya. Mga ganong bagay. Tsaka pag nainitan niyang baboy, yung kamay ni Ian, kitang-kita ako. Gumanon sa Zoom, pag nainit yung baboy, kakatas yan. Yung katas niya, gusto natin saluhin ng breadcrumbs. Pinapili ko dito, yung pinakamalalaking dahon ng kangkong. Pero yan na yun. I mean, kung tutusin, pwede na naman yan Pabaliktad, doon tayo sa side na mas maputi. Kuha tayo ng palaman natin. Kaya mo ganyan, kailangan yung pointy side, sa'yo, nandito sa harap mo. Tapos irorolyo mong ganyan. Tapos, eto, yung tangkay na maliit na yan, ipanlalak mo ngayon dyan. Isa pa, hindi nakita ni Amity. Kuha tayo dahon. Pointy side, nakaharap sa'yo. Maputing side, nasa taas. Tiklop mong ganyan. Hop, hop, hop. Tapos eto, bubutas mo dyan. Yan, tira mo. Yung maliit na tangkay. Ang ganda ng rolyohan ng mga tao dito. Ngayon, dahil nga ito ay base sa cabbage rolls, pre, medyo gayahin din namin yung sauce niya. Pero konti lang. So, meron tayong mantika dyan. Magigisa tayo ng tomato paste. Hindi ko na to titimplahan ng mga bawang-bawang. Kasi nandun na sa loob di ba? Yes. Isa lang natin ng konti yan. Tapos, lalagyan ko na lang ng time. Kasi if you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Paprika, tubig. Tandaan nyo, ang tomato paste, kapag tinubigan nyo, tomato sauce na yan. Kapag tinimplahan nyo, tinamisan nyo, pinalaputan nyo ng konti, ketchup na yan. So eto, parang gumagawa lang tayo dito ng tomato sauce na tinimplahan natin ng konti. Kung gusto nyo tabisan, nasa sa inyo yan. Ngayon, habang niluluto natin yan, ilagay na natin yung mga rolls natin dyan. Oy! Who's there?
Kangkong who? Ah. Hoy, who's there? Kangkong who? Kangkong lang eh. Anak na. Hoy, who's there? Kangkong. Kangkong who? Kangkong sa'yo. Okay. Hoy, who's there? Kangkong 10 ways. Kangkong 10 ways who? Pasensya ka na sa mga kangkong 10 ways ko. Okay. Hoy, who's there? Kangkong who? At ako'y sa'yo at ika'y akin. Ako na lang. Mahaba pa naman. Marami pa tayong putahe. Ngayon, yung sauce natin, buhos natin dayan. Oo, dayan nga. Takpan natin. Kung tutusin, pwede nyo itong lutuin sa kalan. Pero, natatakot lang ako na baka madurog kasi malambot yung kangkong eh. So, sa oven natin lulutuin ito. Oven bracing siya. So, i-oven natin siya 180 degrees Celsius for around, hindi ko alam. First time ko nga eh. So, balikan na lang natin ito maya-maya naman. Halos masunog. Pero hindi pa naman. Goods yan, hindi siya sunog kasi tinignan ko yung ilalim eh. Oh, ang ganda. Dolmas? Dolmas ba tawag na? Oh, yung may... yes. Idea lang to kung pwede bang gawin. At eto, nakita natin na mukhang pwede nga. Huwag nyo lang susunugin. Kaya natin ng konting olive oil lang. Yan. At eto na, pare, ang ating kangkong roll. Sa mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Gumanda yung itsura niya, oh. Nung umano yung mantika. Amoy siyang, yung tomato sauce na inaamoy ko eh. The perfect bite, pare. Ay, solid yung karne sa loob. The concept works, pare. Tikman mo. Subo ko na to. Subo mo. Oh, sorry. Ang sarap. Di ba? Oo nga, balik ko. Pwede yan. Ang problema lang din talaga dyan, medyo kailangan malalaking dahon. Medyo pipiliin mo, pero pipiliin mo talaga. Akala ko kakalas siya. Hindi, pre. Buong buo pa rin talaga. Ang ganda, oh. Tignan mo, oh. Ang ganda ng karne. Para sa longganisang palengke. Hindi mainit, hawakan ko eh. Di ba? Okay siya. Masarap din yung tosta. Mas masarap actually yung tosta kaysa dun sa tomato paste sa ilalim, di ba? Gawa sa kangkong yan. What? Yun yung sasabihin nila, di ba? Kasi ang galing talaga nito, pre. Try nyo to. Again, nga lang, kailangan mo talagang manap na medyo malalaking dahon ng kangkong. Doon tayo sa next dish natin. Next na gagawin natin, pare, ay kangkong pizza. Ha? Kangkong pizza? Tanga ka ba? Yan ang sasabihin ng karamihan sa inyo. Kangkong pizza, sabay ka na. Okay na. At talaga mga tao tatahimik pag binigyan mo sila ng pagkakataong magsalita. Pero kasi dati, ginawa na natin to. Gumawa tayo ng, nirecreate natin yung creamy spinach pizza ng Angels. Oo. At ang ginawa natin doon ay kangkong. Actually, nagawa ko na to before. So, gagawin lang uli natin ngayon para sa mga hindi pa nakakakita at nakakapanood, di ba? So, gumawa tayo ng pizza dough dito. Itong pizza dough, hindi ko na pinakita. Kasi sobrang dali lang gawin yan, pare. 5:3 ang tatandaan yung numero. 500 grams ng harina at 300 grams ng tubig. Dinoble ko yun. So, 1,000 grams ng harina, 600 grams ng tubig, 7 grams ng yeast, 25 grams ng salt. Ito ay hindi na minasa. Kamay lang, lang to. Kinamay lang namin to. Pero kung may mixer kayo, abay, di mas madali. Hindi ho ba? Hindi ho ba? So, sige, mamaya na natin gawin yung dough. Gawin muna natin yung ating filling. Magsisimula, pakitabi nga muna to. Magsisimula yun syempre sa ating magnolia butter, pare. O tayo mga ganire. Yan natin dyan. Tunawin lang natin yan. Tutuusin, to? Ang importante lang talaga dito is yung cream cheese tsaka yung kangkong. Iba, lalagay na sibuyas. Iba, hindi ako lalagay ako sibuyas. Kuha na natin na medyo maliliit. Medyo malaki yung pizza ang gagawin natin eh. So, medyo marami yung filling din. At itong filling na to, pre, kapag hindi nyo lahat nagamit sa pizza, pwede nyong gawing dip. Ngayon, kapag tatlo yun, sabi na ng jeep yun. Dip. Ang sabi ng jeep. Pwede natin yan dyan. Yung spinach naka-blanch. Naka-blanch yun. Frozen. O kaya pwede rin namang fresh. Ako hindi na. Dagdag proseso pa yun eh. O, yan, sariwang kangkong. Kumain nyo lang ng ganyan-ganyan. O, rolyo nyo. Lagay na natin yan dyan. O, lutuin lang natin yan hanggang malantay yung dahon. So, meron tayo ditong cream cheese. Yan, kalahatiin na natin. Eto, bao ni Alvin bukas yan. Nako. Hiwain lang natin na medyo maliliit bago natin ilagay doon para matunaw agad. Yan mo dyan. O, tunawin lang natin yan, pare. Yung tunaw na, pwede na yan, pre. Tikman nyo kung okay sa inyo. Hindi okay. Kung hindi,
pwede pa natin timplahan. Konti asin, na konti paminta. Kung gusto nyo pa magdagdag dito ng mas marami pang kangkong, wala namang problema. Sadyang ano lang, aminin ko medyo nagtipid ako ng konti sa kangkong dito. Kasi alas 9 ng gabi na, hanapan mo ako na mabibili ng kangkong ng alas 9 ng gabi, pre. I mean, siguro sa Divisoria at sa Balintawak. Pero dito sa amin, wala na eh. Ito yung tinapay natin. Kalahati lang kasi meron tayong gagawin doon sa kalahati pa. Platin lang natin yan. Kahit sa paanong paraan nyo gusto. Ito na lang para mas madali. Tray natin. Lagyan natin ng mantika. Yes, marami talagang mantika. Yan. Ginaganyan ko lang, pero nilalagyan ko lang ng labi. Sa Angel, sa katumpok-tumpok yan. Pero apparently, ang sabi pala doon, dapat pala hinahalo, ini-spread out yun. Oo. Pero tayo, spread out na natin, umpisa pa lang. O yan, o, ganyan. Isa na lang kailangan natin, pre. Mozzarella cheese. Kalat lang natin yan dyan. 230 degrees Celsius na oven, pare. Kung gaano kainit kaya ng oven nyo. Salang nyo lang yan hanggang maluto yung tinapay. Salsala ko. Salsala ko. Okay na ang ating, sabi nga ni Papa, pizza. Medyo may ano lang. Hindi lang napatay ng luto. Okay. Wala ng plating yan. At eto na, pare, ang ating kangkong pizza na mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Paano natin yan? Baka mga lang. The perfect bite, pare. Oh. Tikman mo, Alvin. Hindi siya masyado mainit. Sakto lang. Wala, dito hindi ka mapapasok. Hindi, totoo. Mainit naman talaga. Hindi umaarte si Alvin. Si Alvin, di artista yan. Hindi, pero legit, pre. Masarap naman talaga siya. Para patunayan, George, tikman mo. Ayun o. Uy. Masarap, di ba? Pero kung titingnan mo, tinapay lang naman yung mahirap na bagay. Yung toppings, madali lang. Kumuha ka na lang ng tasty. Gawin mo na lang yung toppings eh. Salang mo. Try nyo to, pre, kasi napakasarap na ito. At saka madali lang naman. Aside doon sa tinapay na kung papanoorin nyo yung video natin, Jay, lagay mo nga dito. Madali lang din naman. Ito yung tirang pizza dough natin, pare. Kasi ang gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng kangkong curry. Pero ano talaga siya? Garbanzo sa lagay base niya. Medyo parang Indian to, na yung tipong sasawsaw mo ng tinapay. At ito nga, yun yung gagamitin natin dito. Itong tinapay na to, gagawin na rin natin parang tinapay na isasawsaw natin doon, di ba? Kung ano man, oo. So kuha tayo ng isang tinapay. Bali, yan din yun. Nirolyo ko lang. Hiniwa ko lang ng ganyan. Tapos ngayon, rolyohin ko lang ng flat. Kung hanggang gaano kanipis nyo kaya. Wag sobrang kapal kasi baka mahirapang, maluto. Meron tayong pan dito na mainit, walang mantika, walang kahit ano. Lagay lang natin dyan. Op! Yun! Ang ganda. So, gagana naman siya. Sige, lutuin ko muna itong mga tinapay tapos doon na tayo sa kangkong curry natin. So, itong ang curry natin, pwede mo siyang ulamin kasi nga para sabaw siya tsaka garbanzos na ang problema doon. Pero talaga para sa sausawan siya nung tinapay. Diba? So, simulayin sa mantika. Pinaghalong bawang at sibuyas. Luya at sibuyas. Ngayon, lalagyan na natin ng bawang. Isa lang natin to, bigyan lang natin ng konting kulay. Pag nag-isa na natin, ito na lang papagamit ko. Typical na curry powder. Pwede kayong gumamit ng garam masala, pero baka wala kayong mabili. Kung meron, di mas maganda, bili kayo. Tsaka sa totoo lang dito, kanina nagpahanap din ako ng nabili. So, ito, kahit sa palengke, meron yan typical na curry powder. Gigisa lang natin yan, konti lang para maluto, para lumabas yung amoy niya. At agad-agad yan, maaamoy mo yan para bango. Lalagay tayo ng, pwede siguro tomato sauce. Pero ako ito lalagay ko, canned tomatoes, pare. Mga kalahati lang. Ito matitira, inumin ko na lang. Uy! Bakit? Naglagay na tayo ng kangkong. Chop natin ng konti. Yan natin dyan. Isa lang natin hanggang medyo malanta. Kung gusto mo pala itong anghangan, pwede rin naman. Kaso, wala pala si George dyan. Pero siya may kasalanan nun. Next ay gata. Sa pagkakataong to, mas maganda talagang gamitin dito yung grocery na gata. Kasi mas malapot yon. Pakita ko na din sa inyo na yung gatang palengke pwede rin naman. Uy, muntik yun. Nabitawan ko dito, nasa loko dito. Ang galing talaga ng mga daliri ko. Baka nakagat ako ng gamba. Tikman ko lang, baka maasim na. Nagambang bahay ka lang eh. Nagambabol. Oh! Lagay natin yan. Pwede nyo na hindi i-blender to kasi nakachop naman yung natin, kangkong natin. Pero parang gusto kong gilingin ng konti lang. Ano yun? Konti lang para may chunky-chunky pa rin na kangkong. Kung meron lang kayo, lagyan nyo ng konti paprika. May nakatikim naman sa atin ng sabon ng garbanzos. Ito. Yan mega prime yan. Hindi naman siya masama.
Tikman mo. Tikman mo. Lagay na natin dyan. Dalawa na yung lahat. Dalawa na yung lata dyan. Siguro, para lamas dama yung kangkong, lagyan pa natin ng bubo. Oh, pare, ang lapot niya, no? Tsaka ang bilis lang gawin. Alam ko, hindi naman health yung main ano natin dito. Pero healthy yan, par. Tsaka ang daming sauce, so saktong-sakto. Kasi ito ay gawa sa garban sauce. Si Mang Garban? Ano sinabi mo? Ha? Ha? Si Mang Garban? Ha? Sauce ni Mang Garban? Alam ko na itatawag sa putahe ito. Tatawagin natin ito, Gisante. At eto na, pare, ang ating kangkong curry na mukha naman din talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. Siyempre, kanin muna yan, pare. The perfect bite. Ang garbanzos, parang patatas lang din naman siya eh. Wala naman siyang problema ulamin. Kung nag-uulam ka ng chicken curry, yun din naman halos yung timpla neto, mauulam mo to ngayon. Akin na yung tinapay na ginawa natin. Eh baka sabihin nyo kasi, pag tinapay lang eh, pwede na talaga pang kanin yan. Kuha tayo niyan, punitin natin. Ay, ang ganda. Kuha tayo. Oh, the perfect bite. Sir, ano yun? Tikman mo. Lagyan mo ng laman talaga, pre. Ay, ikaw tumikip. Ay, sorry. Hindi ko nga ngayon uwi ito, di pa ito lalabdan eh. Mata na mga ganitong dishes, no? At saka ano, Tumamis. tumamis. Bang double dipping? Ay, tumamis siya. Kahit wala tayong nilagay na tamis. Ang dami siguro kasi sibuyas. Tapos yung gata, may natural na tamis naman talaga ang gata, di ba? Yung chicken curry kasi natin, na typical ha, at least dito sa amin sa bahay, hindi masyado ma-curry. Ito talaga sinagad ko yung curry, kaya nag-evolve ng konti yung lasa niya. Tapos, ano siya eh, may tamis, balanse. Balanse siya. Actually kanina, iniisip ko nga, dapat ba lagyan ng asin to? Like, halimbawa, yogurt. Lemon. Kaya na gumawa nun, pre, kasi ito pa lang, masarap na siya. Bagay sa tinapay, bagay sa kanin, bagay sa maraming bagay. Doon tayo sa next dish natin, par. Sarap nito. Etong dish na to ay inspired sa isang dish na ang original na ginagamit ay spinach. Kung tutuusin, mag-search kayo ng recipe sa internet, tapos kapag merong spinach na nakalagay doon, palitan nyo ng kangkong. So ngayon, ang lulutuin natin ay creamy kangkong chicken. Kung nandito rin siya, may olive oil yung gagamitin natin. Kaso, normal oil lang to. Kasi ang gagamitin natin dito ay boneless hita ng manok, pwede rin naman quarter leg para mas madaling maluto. Natin ang asin, paminta. Pwede rin to sa breast, pero mas masarap lang talaga yung lasa ng thigh, di ba? Skin side down. Yan natin dyan. Yan. Yung iba, actually, kinukoat pa ng ng harina bago iprito. Pwede rin naman, pero ako hindi na kasi wala. Tinamad ako eh. Cut. So na yung manok natin. Parte na mo. Oh, ang ganda. Tapos, bawas lang tayo ng mantika. Uy, bagong buhay ah. Kaya tayo sibuyas. Bawang, pare. Isa lang natin yan. Yan. Diyan mo makikita na kulang yung mantika. Sabi sa inyo. O, pikit. Pikit kayo ah. Pikit kayo. Pikit. Okay. Ano bang magandang herbs na ilagay dyan? Pero pinaka-basic, yung mixture ng herbs natin, Italian seasoning. Ba't kaya walang Filipino seasoning? Patis yun. Lagyan natin ng tubig. Kalasin natin yung mga nanikit sa baba kasi masarap yan. Lagyan na tayo ng kangkong. Yan. Balik natin yung manok natin. Lagyan natin ng konting patis. Yan. Tapos lutuin lang natin to for around mga, 10 minutes para lang maluto yung manok. Yan pala mukhang masarap na, pero creamy nga eh, di ba? So, lalagyan natin ng all-purpose cream. Parang gamit natin ay, syempre, magnolia. Baka naman. Patayin natin yan. Lagyan natin ng cream. Lagyan natin ng mantika. Iba kasi butter ang ginagamit. Eh, chicken oil na yan eh. Ang ganda ng itsura oh. Diba? Patayin ng isa. Lalagay mo na agad sa taas. Kukuha tayo ng sauce. Lalagay natin sa taas. Yan. Lagyan natin ng paprika lang sa taas. At eto na. Pare, ang ating creamy kangkong chicken. Mukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo muna ako. Anak. Simpleng-simple, di ba? The perfect bite. In-expect ko maglalasa siyang sopas kasi creamy na manok o kaya pastel. Hindi eh. Dahil dyan, iyan halika dito. Uy, ay, nako! Uy! Sir, ano ba laman ito, sir? Ano ba laman ito? Pasubuhin mo muna. Ay, grabe oh. Simple lang, di ba? Pero again,
Walang lasa ang kangkong. Alam natin yan. Mahina. So, ang malalasahan mo dito, cream at yung manok. Pero kasi, ang ano ko dito, hindi natin nilalagay yung kangkong sa cream o sa gata, for that matter. Alam mo yun? Like, pwede naman pala. Hindi naman pala siya kakaiba, di ba? Halika, Alvin. Bakit? Big boy ka na? Big boy ka na? Sarap, di ba? Simple lang din. Tsaka hindi siya mahirap gawin, di ba? Pwede mong gawin yan sa mga nakachop na manok o, pwede mong gawin pang ulam sa bahay yan. Like, magigisa ka lang naman talaga ng manok eh. Nakachop-chop na mga hita-hita. Pwede, di ba? Kutsara ko, kakain pa ako. So, yun nga, try nyo to, pre. Masarap. Dahil sa next natin. Kangkong sa pasta. Pinakasimpleng pastang pwede nating gawin. So, ano to eh? Creamy kangkong pasta. Parang gano'n. Kasi pinakamadali pasta mga cream-based eh, di ba? Kung tayo butter, tunawin lang natin yan. Pwede nyo itong gawin sa sa spaghetti o kung ano man. Pero gagamitin namin dito ay penne. Kasi mahilig kami sa penne. Kasi kapag maraming penne, penis. So, chicken breast, para ilagay natin sa tunaw na butter. Timplahan lang natin ng konting asin. May problema na naman dito. Tinapon ni Amid yung pasta water. Ayan, kahit di pa siya luto, sige, para hindi ko natanggalin yung manok. Dire-diretso na natin. Natin ang bawang. Itong ganitong klaseng pasta. Ito yung mga pasta na hindi na pinag-isipan. Kasi madali lang siya, gisa-gisa lang siya, di ba? Lagay na natin yung penne natin. Ang dami niyan, ha? Penes. Lagay na natin ang kangkong yan. Pero lagay mo kami ng kangkong. Alam ko. Tignan mo, yung kangkong. Bakit? Butas yung kangkong! Butas yung kangkong, pre. Butas yung kangkong, oh. Wala akong alam dyan, ha? Lagyan ko lang ng konting tubig to habang inaalam nila sino bumutas dun sa, kangkong. All-purpose cream. Paminsan-minsan, pwede namang lutuin ng konti yung cream. Conforme sa cream yan, eh, kung mag-curdle siya o hindi. Ngayon, mas malapot sana to kung may pasta water. Oo, okay lang, Midi. Pero hindi ibig sabihin, hindi ako nasaktan. Paminta. May nagsabi sa akin dati, nung nasa restaurant pa ako, chef fry pa ako dati. Ang dami mo magpaminta. Tapos, sabi ko, nalalasahan mo ba? Oo, kaya mo nalalasahan. Kasi naglagay ako. Kasi ang daming mga tao, naglalagay na lang ng paminta as formality. Alam mo yon? Kung hindi lang di malalasahan, huwag na tayo maglagay. Costing to, pre. Mahalaga ang costing, di ba? Pre, mahal ang paminta. Noong panahon na yun, 800 sang kilo ang paminta. It is not a joke, the price. Nakapatay na yung apoy niyan. Lagyan na lang natin ng Parmesan cheese. Okay. Lagyan na natin dyan. Ay, ang daming penis. Ilagay mo yung kangkong sa taas. Yun nga yung binibida natin eh. Ping, 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 ping! At eto na, pare, ang ating napakabilis na kangkong pasta, pare. Yung kangkong yung highlight, tasan na yung kangkong. Wala naman siya masarap, pero maranaman masarap. Di ba? Kunin lang. Alam nyo ba, pre, na ang shape lang mga pasta, hindi lang naman yan basta aesthetics? Para cute. Hindi. May kanya-kanyang purpose. Halimbawa, penne. Pumapasok yung sauce dun sa loob. Kaya pag yung penne, sinubo mo, may sarsa sa loob yan. Oo, ganun yun. Legit yun. Oo, legit yun. Kapag kumain ka halimbawa ng spaghetti, tapos nilagay mo yung sauce ng spaghetti mo sa angel hair pasta. Yung angel hair pasta, para spaghetti rin yun pero mas maripis. Maalat yun. Mas maalat siya. Kasi yung spaces sa pagitan ng maalat na sauce ay mas maliit. So, mas concentrated siya sa bibig mo. Kumana natin to. Ayan, may kangkong, may pasta. The perfect bite, pare. Oo, may toothpick na naman siya. Sir! Naparating na ng Carriedo Station. Okay sa'yo yung ganito. Simple lang yung lasa niya. And hindi rin siya mahirap gawin. Ngayon, dito, sa dish na to, epekto dito na paglalagay ng kangkong ay nabibigyan lang siya ng texture. Again, pauulit-ulitin ko na wala naman talagang lasa ang kangkong. Kaya karamihan dito, yung kangkong, nandun lang talaga for the texture. Ayoko kasi ng pagkain na monotonous. Yung bawat subo mo pare-parehas. Ako yung taong hindi naghahalo ng spaghetti kapag nilagay mo yung sauce sa taas. Hindi ko hinahalo yun. Kasi gusto ko yung gitna, maraming sauce. Yung gilid, walang sauce. Para iba-iba yung bawat subo ko. Bawat subo ko, interesting. Subo ka ng subo, pare-parehas lang. Hindi pwede yun. Penes. Kasi ang pagkain ng penne, pag ganyan tatlo sabay-sabay, di ba? Etong pasta na to, napaka-basic. Alam kong kaya-kaya nyo nang gawin to. Simple, dagdagan nyo na ng kangkong. Tapos sasabihin ng mga tao sa inyo, what? May kangkong? Yung pasta mo, ikay ba'y tanga? Kakanood mo ng ninong. Legit, pre. Try nyo to. Simple. Ang dali lang ng ginawa nan. Typical na pasta, lagyan mo. Huwag nyo na siguro gagawin to dun sa Filipino spaghetti nyo. Lagyan nyo ng kangkong. Para hindi nakakatawa yun, pre. Diba? Hindi ka na nabubulol. Pre, Padulo ng padulo.
Pre, kung alam lang nila kung gaano kahirap mag-shoot ng 10 ways. Medyo heavy yung mga kinain natin, pare. Kaya ngayon medyo light naman tayo. Eto kangkong talaga yung naka-feature dito. Kasi gagawa tayo ng kangkong salad. What? Dahon ginagawang salad? Typical na yan, Ninong. Yes, typical na yan. Pero walang gumagawa nun. What? Diba? Yes. Kaya gagawin natin. Inspired tong recipe na to sa isang Korean recipe na ang ginagamit nila again ay spinach. So kuha tayo ng kangkong. Ay, may naisip ako. Lagyan natin ng konting suka kasi ginagawa ko to sa blanching ng vegetables para lang mas tumingkad. Konting suka lang. Kuha tayo ng kangkong. Lagyan natin sa mainit na tubig. Lagyan na natin yan. Dahil ito ay kangkong, mabilis lang to. Kurin na natin yan, kahit hindi pa masyadong luto kasi ayaw natin sobrang malantayan. Lagay natin sa malamig na tubig. Tubig na may yelo, hindi lang basta malamig. Konti lang talaga no? Umiimpis talaga ang kangkong Bigyan natin ng konti, wag sobra ha. Baka kasi magkadurog-durog Ayan natin dyan. Tapos medyo buwagagin nyo ng konti. Tapos, kukuha tayo ng spring onions. Kasama na rin sa salad to. Ayan natin dyan. Timplahan na natin to. Dati meron kami ditong Korean soy sauce. Kaso binaha ata. Normal na toyo na lang. Normal na toyo. Pero medyo hinay lang tayo sa toyo natin kasi medyo malat-alat yan. Konti lang. Gochujang, pare. Tapos kung gusto mo pa ng dagdag na anghang, pwede mong dagdagan ng, asa na yun? Kaya natin ng Korean chili flakes, gochugaru. Gochugaru gulantaka. Sesame seeds. Sesame oil. Asukal lang talaga yung nakita ko sa recipe. Pero meron tayo nito Yung gusto ko na ubusin na rice syrup. Oo, gawin natin dyan. Konti lang. Kasi palit lang to Parang salad lang naman to Ganun lang kadali, di ba? Dyan, para may konting crunch. At ito na pare, ang ating simpleng kangkong salad. Di ba napakadali lang? Opo. Initan mo lang, dilabigan mo. Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumama ko muna. Konti lang. Kangkong lang talaga yan, pare. Na tinimplahan. Hindi na iba sa mga kangkong na sinasawsaw sa bagong isda at kalamansi, di ba? The perfect bite, pare. Sobrang simple nung ginawa ko. Pero sobrang ligaya nung nararamdaman ko. Halika dito. Aminin ko lang, medyo umalat ako ng konti. Sa ayos na ba sa'yo? Ako naaalatan ako kasi gusto ko siyang kainin ng marami. Pero kung timpla-timpla lang naman, madali nyo namang ayusin yan. Kasi yun lang na ilalagay nyo. Kung tutusin toyo, asukal. Kunyari wala kayo mga gochujang, gochugaru. Tsaka siguro, ang kailangan lang talaga sesame. Importante sesame oil kasi nagbibigay ng lasa talaga Yun lang, timplahan nyo yan. Tapos na, pre. Ang dali lang ito. Pwede mo i-partner sa fried chicken. Pwede mo i-partner sa, ano pa ba? Galunggong. Kahit saan di ba? Karne, baka. Pwede. Oo. Tsaka ito kasi sa atin, pag sinabi mong ang ulam nyo ay isda, tsaka gulay, yung gulay laging luto. Ano mo yun, laging sayote o munggo o ginisang ampalaya, ganyan. Ang Pilipinas kasi, ang alam lang natin ensalada ng sibuyas kamatis, talong, itlog na maalat, kamatis, yun lang yung mga ganito, nandito na sa paligid natin. Ba't di natin bigyan ng panibagong identity, di ba? Kasi, George, ka dito. Ano masasabi mo? Sarap, di ba? Sarap. Maanghang. Sirao na talaga. Pero, sarap. Sarap, di ba? Sarap, anghang. Maanghang. Pero kita mo, nagustuhan niya, di ba? Tutungga na ng mountain dyan. Pero legit, pre, try nyo to. Masarap talaga siya. Maanghang lang. May sobra. Sakto lang. Nasa sa inyo na yan. Doon na tayo sa next dish natin, pre. Siguro sabi nyo, Ninong Ray. Apogi mo. Hindi, siguro sabi nyo, Ninong Ray, puro dahong ginagawa. Paano naman yung stems? Meron tayong gagawin sa stems, pare. At eto, nagawa ko na to noong unang panahon pa, pre. Nung gumawa ako, I think ng boneless chicken inasal. Tama, di ba? Tama, oo. Yung unang beses kong ginawa to. Nakita ko lang to sa isang take-out dati. Nakalimutan ko anong restaurant, pero yung inihaw na pusit niya, may side dish na ganito. At yun ay atsarang kangkong, pare, na puro stems ang gagamitin natin. Ayan, hiniwa ko na yung stems ng ganyan para pang gising-gising. Mas manipis, mas maganda. Oo, napakadali lang naman gumawa niyan, pare. Kailangan lang natin ng suka.
Wala nang sukat-sukat to, pero kukunin nyo, meron tayong ratio. 1:1 by volume, hindi by weight. Kung yung suka nyo, ganyan karami, tansyahin nyo, yung asukal nyo, ganyan din kadami. Mas masarap kung yung asukal nyo may langgam. Kaso ito wala, hindi masyado masarap to, pre. Kaya natin dyan, tansya nyo lang hanggang makuha nyo siya. Ngayon, ito yung base. Ito yung starting point. Kung gusto nyo pa na i-adjust yan, yung iba kasi naglalagay ng tubig eh. Lalagay ng tubig para hindi masyado matapang. Pero I highly suggest wag. Kasi kapag ginawa nyo itong mga recipe na ito, maraming matitirang stems. And ayaw nyo masira yung kangkong stems nyo. So kailangan talaga maasim at matamis siya para manatili siyang crunchy, green, di ba? Tapos sa asin, kayo na rin bahala dyan. Nalagay lang natin yan dyan. Ayun, actually meron palang 3 pirasong langgam. Sabi daw, pampaganda daw ng boses yan. Eh, nakakahiya, baka mamaya pumunta si Sharon Cuneta dito. Tapos ang pangit ng boses ko. Tita Shawi, nagkita tayo. Hindi pala ako nakita, pero nakita kita nung event ng Mega. Parehas tayo nasa Mega family, di ba? Eh, nakita ako sa vlog ni Chef RB. Gusto mo daw akong ma-meet. Gusto mo daw pumunta dito. Meron nga siya nun, no? Yan, meron siyang Ninong Ray cookbook, pero hindi naman talaga cookbook, pero cookbook po talaga to. With Ninong Rai. Kinote Alam mo, gusto ko siya ma-meet. Si Ninong Rai din. Ninong Tuwan-tuwa Rai. ako, Ninong Rai, I watch you. No, I have his cookbook. Yung hindi ito cookbook. Nakakahiya naman kung hindi natin imbitahin si Miss Sharon Cuneta dito. Oo nga. Tingin mo ba magandang idea yun? Oo naman, pero kailangan natin Maglinis? Maglinis. Di, pakita natin totoo. Gusto ko bababa ako dito, nakabrief pa. Pag tunaw ni asukal, pwede yung tikman. Tip! Lagi akong gumagawa ng atsara dati sa restaurant. Mainit to Huwag kayong ihigop ng gato. Kasi yung fumes ng suka, mauubo kayo. Knock! Kangkong! Kangkong di man dumating sa atin na... Clear na. Di ba kanina puti yan? Ilalagay na natin yung stems ng kangkong dyan. Ngayon, ang sinasabi ng iba, masarap daw ang kangkong. Pero ang sabi ng iba, kailangan daw ipastay nyo pa yan nandyan para totally ma-cure. Pero in my experience, fresh man siya o hindi, as long as mainit siya, medyo ma-accelerate natin yung pagpipikel niya, di ba? So para sa akin, basta magawa mo na yan, pwede mo na agad iserve yan. George! Penging! Ito na nga lang, lalagyan natin. Ako na lang, tagal ni George. Lalagay mo na yan dyan. Uy! Alam ko yung tunog na yan, pare. Yan ang comment of the day. Sino ba yung comment na yan? Comment na ito. Sir! Hi Ninong Rai, silent solid inaanak ako, heart. Yung sa gisantes na manok, natutunan ko din yan sa papa ko. Papa! Uy, teka. Hindi kapatid mo to? Kapatid ko yan. Papa niya. Hindi papa mo. Okay. Papa niya. Pero yung sa amin, after niya igisa yung manok, iprito niya pa para kahit papaano may crispy kahit wala naman. Eh, ba't ganyan tatay mo? Ano? Thank you so much sa vlog na ito at di mahihirapan mag-chop ng manok sa bahay. Ito pala yung Chicken Explained. Part sa manok explained, oo. Thank you so much sa vlog na ito at di na nahihirapan mag-chop ng manok sa bahay. You always give me ideas. Lumalabas yung matanda akong... Tama. You always give me ideas when it comes to cooking. Lalo na sa katulad kong WFH. Work from home. Di ba Akala Wednesday, ko. Friday, Saturday? Leche! Nang anak, God bless you all. Team Nino o kami din and family. La Heart. We hope to see you soon here in Laguna. Laguna. Actually, kakapunta lang natin yan para sa isang project. May pinick up tayo na malaking bagay na malamang malapit na nilang makita. And ayun nga, maraming salamat din sa panonood mo. And yung pagchachap ng manok na yon, maraming nagsabi doon sa comment na yon, sa video na yon, dami nag-comment na, ay, salamat. Thank you. Hindi naman talaga mangyayari madalas sa buhay natin na mag-chop tayo ng manok. Pero, it's a good skill na matutunan mo. Si Alvin nga, sabi ni Alvin, uy, okay na to, marunong na ako. I mean, magagamit ko na to. Pero, ay, maraming salamat sa'yo. Nakakatuwa na yung mga ginagawa namin na kalokohan lang. May ambag naman sa buhay mo. Sana marami ka pang i-chop na manok sa buhay mo. Tikman na natin to, pare. Ay, hindi pa pala. Gusto mo muna, Jay. Konti lang. Kahit anong bagay na i-atsara mo, papaya, sibuyas, ang magiging lasa nun is yung gulay plus suka-asukal. Yun lang naman kasi talaga yun eh. Kanina establish natin na walang lasa ang kangkong. So ang lasa lang nito, matamis at maasim. Pero that's not to say na hindi siya masarap. Ang papaya rin naman, pre. Wala naman talaga siyang like strong na lasa. Yung atsarang papaya. Yes. Yung hilaw, yung sa atsara nga. Na ano lang siya, texture lang siya. Narinig nyo naman siguro.
Ito ay tatagal sa rep. Kahit gumawa kayo nito na isang dalagyan ng Ladies Choice mayonnaise na malaki, tatagal sa rep yan, pare. Hindi masisira yan kasi nga, asukal at suka yan, di ba? Yung lutong yan, mananatili yan. Sobrang dali, and para lang din talaga hindi masayang. Lahat naman ng dishes natin dito na ginagamitan ng kangkong, ginagamit naman talaga ang stem at dahon. Pero yung mga pinakita ko, karamihan talaga, dahon lang. Hindi ko rin kayo papabayaan na itatapon nyo na lang yung mga stem. Ito, pinakita ko pa rin kayo. And I'm sure, hindi lang ito. Marami pang ibang bagay na pwede. Ito lang yung pinakamadali, ito lang yung pinakamura, ito lang yung pinakabasic, at ito lang yung sinisigurado kung makakain nyo araw-araw. Kasi kahit anong ulam, huwag ng kare-kare, ay pwede mo lagyan ng atsara. Siyempre, bago tayo matapos, gusto ko lang sabihin na available ang Ninong Ray merch, pare. Meron tayong riding jersey dito. Kaya ito yung pinapakita ko ngayon. Kasi meron tayong promo dito. Sa ngayong sa buong buwan na to. Para ilalagay ni JJ dito yung promo period. Pag bumili kayo ng riding jersey o yung polo natin, Jay, lagay mo nga yung polo dyan. Napakagandang polo. Meron kayong libreng Ninong Ray waterproof sticker. Hindi pakita mo ang baso. Kung ang sticker na to ay tumatagal na hinuhugasan halos araw-araw, tatagal yan sa motor, tatagal yan sa helmet, tatagal yan sa kotse, tatagal yan sa bintana, tatagal yan sa laptop, tatagal yan sa tumbler, para hindi matatanggal yan. Napakaganda niya, hindi magagasgas. Sobrang tibay, parang mukha ko, di ba? At ito, secret lang natin. So kung ikaw ay nanonood pa rin hanggang dito sa punto na to, gusto ko na sabihin sa'yo, nakapagbibili ka ng kahit anong merch, hindi lang to. Kahit anong merch doon. Kahit t-shirt, kahit yung short. Basta i-chat mo yung shop doon sa Shopee at sabihin mo, pwede po bang papirma kay Ninong Ray? Papadala nila sa akin yan. Pipirmahan ko yan, pare. Para sa inyo. Para lang yan sa mga taong nanonood hanggang dulo, pare. Hindi alam ng lahat yan. Kung naparod mo to hanggang dulo, comment mo nga sa baba. Naparod ko hanggang dulo. At syempre, para sa'yo, pwede ka nga mag-message sa shop namin sa Shopee para mapirmahan yan, pare. Pipirmahan ko yan. Gusto ko may message pa eh. Diba? Kaso, wag na sa t-shirt yung message kasi sayang naman, diba? O, sayang naman. And yun nga mga inaanak, maraming salamat sa panood. Kung nag-enjoy kayo dito sa mga nakita nyo, ayan, click nyo lang dyan. And sana marami kayo natutunan. I love you all mga inaanak. Ayun. Ubos ang battery. Tulog na. Sibat na. Patanya yung ilo. After 5 minutes. Kayo? Magic na tayo. Gano'n kayo? Gusto mo na kami. Gusto ko yun